Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Awit ng kagalakan at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Ating simulan ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga ginigiliw kong mga kapatid kay Kristo, ang banal na misang ito ay ang pagtitipon ng mga mananampalataya at pamamagitan ng pamamatnubay at pakikiisa ng mga banal, lalong-lalo na ang obispo at martir na si San Ignacio ng Antioquia. Tayo ngayon ay dumulog sa kanyang pamamagitan na tayo tuwangan ng ating mahal na Panginoon at pagkalooban ng banal na Espiritu Santo ng kanyang karunungan. Kaya naman sa pasimula ng ating pagdiriwang, hilingin natin sa Panginoon na linisin niya tayo, ang ating budhi, ang ating mga isipan at pagkalooban ng tunay na karunungan upang pasalamatan siya. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ibinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacyong ang kadakilay dito'y makamit, ay magpalakas nawa sa aming loob palagi sa bawat saglit. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mula kay Pablo na naging apostol ni Jesucristo ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid na nasa Epeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikisa kay Kristo. At sa ating pakikisa, ito'y hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipanadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala sa ikakatuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay paisahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay.
Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niya, itong siya rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayagang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Makapag-ingay na galak, yaong lahat sa daigdig, ang puon ng buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugon din ng trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harap ng puon sa ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon, papatay nila at uusigin ng iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpapatay sa mga propeta. Buting Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hanggang sa huli, nagkaroon pa rin ng awa ang ating Panginoon. Nag-umpisa lang naman ito sa isang paanyaya. Alam niyo mga kapatid, itong pangyayari ng Ebanghelyong natin ngayon kahapon ay nag-umpisa lang naman nung Martes na isa-isang mula sa pag-anyaya ng isang Pariseo na dumulog sana itong Panginoon sa kanyang tahanan. At maging sa paanyayang yun, alam naman natin na ang intensyon ng paanyayang yon ay hindi para tanggapin si Jesus, kundi para siluin siya. Kapatid, balikan natin ang ugat kung bakit nasabi ni Jesus na kawawa kayo o kaya yung mas bantog na katawagan, sa aba kayo. Di ba? Sa aba kayong mga Pariseo, sa aba kayong mga eskriba, sa aba kayong mga dalubhasa ng batas. It started with an invitation. Ano yun? Inanyayahan si Jesus na isang Pariseo sa kanyang tahanan. At remember, my dear friends, sa kultura ng mga Hudyo, pag-aralan natin ito, dapat makikita natin na sa kultura ng mga Hudyo, mga kapatid, kapag ikaw ay nag-anyaya, mayroon agad kaakip itong responsibilidad na dapat mong ipagkaloob doon sa taong inanyayahan mo. Hindi ka nag-aanyaya ng basta gusto mo lamang. Nangangulugan, kapag nag-anyaya ka, binubuksan mo hindi lamang ang iyong tahanan para sa taong inaanyayahan mo, kundi binubuksan mo ang puso mo sa Kanya. At ang pagkakaloob mo sa Kanya ng pag-intindi o yung tinatawag nating pagkaakibat na yung paanyaya ay handa ka dapat na ipagkaloob sa Kanya. Hindi na yung pagtanggap, kundi asikasuhin siya. Ang tanong, ang unang nakita agad ng kanilang Pariseong ito ay yung ginawa ni Jesus. Ano yung ginawa ni Jesus? Hindi siya naghugas ng kamay. May mali ba si Jesus sa ginawa niya? Wala. Bakit? Kasi kulturo ng mga Hudyo, mga kapatid, mga kapanalig, na kapag may inanyayahan tao, ine-expect mo siyang darating. Inanyayahan mo siya eh. Di ba? At isa sa kultura nila ay yung kultura ng paglilinis. Isa sa bagay na dapat ginagawa ng isang tao nag-anyaya sa bisita niya na dumuro sa kanyang bahay ay ipaghanda mo siya. Sasalubungin mo siya at ipaghahanda mo siya ng kanyang paghuhugas. Bago pa po pagpasok pa lamang ng inanyayahan mong panauhin sa iyong tahanan, you offer him a bowl of water. For what? Para hugasan ang kanyang kamay at ang kanyang paa at ang kanyang ulo. That's a purity. Di ba? Yun tinatawag nating purification na kultura ng mga Hudyo. You must offer him. Ang tanong, hindi in-offer ng Pariseo ng paghuhugas man lang yung si Jesus. And so, kaya hindi rin naghugas ng kamay. Bakit? Obligasyon mo yun eh. Eto, naghahanap sila ng butas, naghahanap sila ng pagkukulang kay Jesus, pero hindi na nakikita yung kanilang pagkukulang. Doon papasok ang ebanghelyo natin kahapon. Di ba? Sinabi ni Jesus, kawawa ka naman. Kawawa kayo, mga Pariseo. Kawawa ka. Dahil hindi mo nakikita yung pagkukulang mo at ang una mo nakikita yung pagkukulang ng iba.
na dapat ang una mo nakikita yung pagkukulong para maiwasan na magkamali ang ibang tao. Ngayon mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon na dapat natin pagnilaan, isipin mo mabuti. Yung ginawa nila, yung ginawa ng Pariseo ito, na akusahan ang kanyang panauhin, na dapat tinatanggap niya, na dapat pinakikinggan niya, sapagkat si Jesus ay isa ring guro ng batas. Sa katulad, hindi lang siya guro ng batas, siya mismo ang batas ng Ama. Siya ang kahulugan ng batas ng Ama, siya ang kaganapan ng diwa at karunungan ng Ama. At inaakusahan mo, ibinalik lamang ni Jesus sa alaala ng Pariseo ito at mga eskribang nandoon sa tahanan ng Pariseo ito. Pinaalala sa kanila ang kanilang pagkukulang. Hindi para pagtakpan ni Jesus ang kanyang pagkukulang, because in the first place, hindi siya nagkulang. Kaya nga sabi niya, sa Aba kayo, kawawa kayo. Kasi hindi nakikita niyo ang inyong mga pagkukulang. Bagkos ipinapasa ninyo sa ibang tao ang mga pagkukulang na dapat hindi ginawang pagkukulang nila dahil sa kapabayaan ninyo. Ganyan tayo kung minsan. We are guilty of accusing other people. We accuse other people. We point to other people their faults. Where in fact, that fault of them that we see in them is not actually their fault. Dahil tayo yung nagkulang. Hindi mangyayari sa kanila yan. Hindi naggagawin ng isang bagay na yan kung hindi natin sila pinagtutulakan. Or, hindi natin ipinasa sa kanila yung pagkukulang na dapat tayo ang pumupuno. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? We have the tendency to accuse and to look at the faults of others where in fact, the root cause of their fault came from us. Sa atin ang gagaling. Sisisihin mo ang isang bata. Sisisihin mo mali yung ginawa mo. Pero bang marahil may nangyayari pagtatanong sa isip ng bata. Hindi ba yan po ang turo ninyo sa aming mga bata? Tapos sisisihin nyo kami kung minsan mga bata, yes, dahil natutunan namin ang masama sa inyong mga nakakatanda. Sisisihin mo ang isang taong mababa ang katatayuan sa buhay dahil sa kanyang kawalan ng karunungan, kawalan ng kaalaman. Ang tanong, ikaw na may alam, bakit di mo binahaginan at turuan ang taong ito para magkaroon siya ng kamalayan at kaalaman upang hindi siya magkamali? Ibig sabihin lang mga kapatid, tinuturo sa atin ng Panginoon, we are responsible for each other. We are responsible sa each other. May pananagutan tayo sa bawat isa. Ang ganda ng awitin. Walang sino man, no, ang nabubuhay para sa sarili lamang. Christ finds himself responsible of teaching these people. And so he does, and he did to teach them. At ikinalungkot niya, he lamented. Kaya nga hindi siya nagalit eh. Yung pagsasabi niya, kawawa kayo. Hindi ito nang galing sa galit o reaksyon ng isang anak ng Diyos dahil sa kawalan ng kaalaman at kakayahan ng mga Pariseo at eskribang ito. Kundi nagmula ito sa kanyang awa dahil narito na nga siya para maging huwaran nila pero hindi pa nila siya tinanggap. Mga ginigilaw kong mga kapatid, in order for us to find ourselves responsible, let us first humble ourselves. Magpapakababa tayo. Ang kababaan ng kalooban ng susi para tayo ay makapagbahagi ng ating kaalaman at magtutulok sa atin. Mahal na Panginoon, na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain at sa bawat panalangin ang ating po itutugon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay, bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ng mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o sa pagpakakikintao lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga panghihinaan ng loob dahil sa ating mga naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagpapakumbaba.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos na dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumaon na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandang loob, narito ang aming may aalay mula sa lupa't buo na aming paggawa. Ang tinapay nito para sa amin nagbibigay ng iyong buhay. Kapuri-puri ka, Diyos lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandang loob, narito ang aming may aalay mula sa katas ng ubas at buwan ng aming paggawa. Ang alak na ito para sa amin nagbibigay ng iyong Espiritu. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat at ng magpagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay ng pagtitiis niyang maging martir mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ng Antioquia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martira ay dumanak. Hindi dahil sa katadagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging
katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-ala-ala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispong tagapangasiwa at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Ignacio ng Antioquia at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling na uros at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ngayon na may lakas ng loob. Ama namin Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala.
bawat namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, Isang libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga ginigiliw kong mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ni San Ignacio de Antioquia. Ako'y trigo ng Diyos at siyang dinudurog ng mababangis na hayop upang maging dalisay na tinapay ng Panginoon. Naghahangad ako sa Panginoon, ang anak ng tunay na Diyos Ama, si Hesu Kristo. Siya'y aking hinahanap, siyang namatay at nabuhay para sa ating lahat. Aking inaasam-asam ang para kay Kristo'y mamatay. Ang pag-ibig ko na ipinakunat nakabayubay, at wala nang nag-alab sa akin upang mayroong magmamahal. Ngunit may buhay na tubig bumubukal sa aking kaloob-looban, at nagsasabi nga sa aking kaibuturan, humalina sa Ama. Amen.
Mga kapanalig, bilang paghahanda sa nalalapit na araw ng mga yumao nating mga mahal sa buhay, ang Veritas Eucharistic Advocate ay muling magkakaroon ng e-candle at e-mass card. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang po sa ating Religious Department. Tumawag lamang po sa mga numerong 8925-7931, Local 129-131 at 137 o mag-text lamang po sa numerong 0917-631-4589 at hanapin lamang po sina Binibining Reniose at Binibining Ali Nahe. Muli po, maraming salamat mga kapatid, mga kapanalig. Ang malamisang ito na ating paggunita kay San Ignacio ng Antioquia, mga kapatid, ay atin di pong idinatampok at niaalay ang mga intensyon at kahilingan ng mga kapatid natin at mga kapanalig na dumulog po sa ating himpilan sa pamamagitan ng ating programang Healing Touch sa Veritas. Ang kanilang mga text messages, ang kanilang mga mensahe sa Facebook Live na naghahatid sa atin ng kanilang panalangin para sa mga yumaong mga kapatid natin, sa mga may sakit, may karamdaman, at para sa kanilang personal na mga kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa tayo ng mapagmahal at mapagkalingang Diyos ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kagalingang kaloob ni Kristo sa banal na Eucharistia. Humayon na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na misa. Salamat sa Diyos. Ostium Ela premum auxilia Garobur ferocilium Unitrino predomino sit sempiterna gloria quibitam sine termino nobis donet in Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na ipinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya
ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyariang Ama na nagsugo sa kanyang buktong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butiing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nananawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mapatid nila ang iyong kabutihan at sila nagpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito, talisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum mego Panem de cielo prestidis eis, Omne declamentum menseabente. oremus Deus
cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribui coesimus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis vigeter sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.